Good afternoon, Komento People. Welcome back pala sa ating Facebook page at YouTube channel. Panibagong video na naman. Nandito pala tayo sa shop ni Boss Nolan. Ito nga pala ang ating chief mechanic. Shoutout sa'yo, Lester Ramirez. Pag walang gawa, car wash muna. Siyempre, may tatak jet motorworks ang ating gagawin. Let's go! Ito nga pala yung ating gagawin ngayong araw. RS125. Epay na po siya. Yan, 4 years na po siyang hindi na may maintenance. Kaya ano pa ang inantay natin? Spark plug reading muna tayo, Komento People, bago ang lahat. Check muna natin para malaman natin kung anong kondisyon na kanyang makina. Next natin, yung kanyang throttle body. As you can see naman po, yan, sobrang dumi na. Nanlilimahid na sa libag. At ito ang kanyang air screw. May gakulamot na, halos di na makahinga. Kaya ma-air screw yan eh. Para air passage ng ating throttle body. Next step natin ginagawa, syempre yung timing. Punta muna tayo sa timing mark dito sa magneto, hanapin natin si paring T. Yung ikot-ikot lang natin itong magneto ayon sa ikot ng gulong. Pero dahil nahihirapan tayo, eto ang konting diskarte natin. Habang iniikot natin itong magneto, silip tayo dito sa kanyang valvula sa may intake. Habang iniikot natin, antay natin yung bugyong intake valve. Tapos, silip tayo sa magneto dahil malapit na yung paring T natin dyan. Ayan na, malapit na siya. Malapit na siya tumutok sa timing. Oops, lumagpas. Huwag niyong ibabalik, Komento People. Ikutin niyo na lang ulit. Ulitin lang natin yung proseso. Ikot tayo dito sa magneto. Tapos, sisilip tayo dun sa kanyang valvula. Ayan, sisilip tayo dito sa valvula ng intake. Antayin natin lumubog at lumitaw. Pag lumubog at lumitaw na po yan, punta tayo dito sa kanyang magneto. Malamang po yan, malapit na tayo sa ating inahanap na si paring T. Yun yung kanyang timing mark. Ikutin lang ulit natin, Komento People. Huwag natin ibabalik. Sigurado naman, malapit na yan. Eto na pala yung timing natin, Komento People, si paring T. Next step natin, eto naman, buksan natin yung cover sa kanyang head. May kita natin dito yung kanyang timing chain at timing sprocket. Ito yung kanyang timing mark. Yung bilog na yan, dapat nakatapat dito sa may gatla. Dito sa tinuturo ko. Ito pala yung step-by-step procedure ko, Komento People, para di ako malito pag nagtatap overhaul ako or baba makina. Isa ang valve clearance so hindi ko kinakalimutan na i-check bago ko ibaba yung makina. Para alam ko na next step ko, na i-check ko dapat ang valve clearance. Kung anong hindi tama at tama ang clearance. Bago ko ikabit yung makina ulit. So yun, okay na ang ating step-by-step. Fast forward na tayo, Komento People, para hindi na humaba ang ating video. Dahil alam kong naiinip ka na, let's go! Siguraduhin lang natin na unplug na natin yung mga socket dyan sa ating head. Lalong-lalo na sa throttle body. Next natin naman yung timing chain at timing sprocket. Tanggalin na natin yung kanyang nut. Gamit natin dyan 12mm. Inimpak na lang natin yan para mabilis. Sunod naman yung kanyang tambucho dahil nakatornilyo pa yan sa kanyang head. At yan, eto, hugutin na natin. Sobrang dali lang, diba? Basta step by step lang ating gagawin, hindi tayo malilito sa pagbaba ng makina. Kahit anong klase pang makina yan. Next natin hugutin itong kanyang cylinder block. Doble ingat lang, Komento People, sa paghuhugot ng block para di ma-damage. Eto pala itsura ng kanyang block. At sigurado mapapatalon sa tuwa yung may-ari. Goods na goods pa. Eto naman status ng kanyang piston. Dito tayo nagka-problema. Kitang-kita nyo naman. Sobrang tapal ng kanyang langis. Dumikit na sa kanyang piston. At ito ang possible na sira. Ang kanyang oil ring. Yumakap na po sa kanyang piston. Siyempre, next natin yung kanyang head. Magti-test leak po tayo rito para malaman natin kung mayroong leak yung kanyang head.